Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Nobody na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagpanggap na isang mahina pero sa katunayan pala ay isa siyang pinaka-notorious na killer. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Makikita sa pagsisimula ng pelikula na ang pangunahing tauhan dito na si Hutch Mansell, na tila ay lubos na nasugatan habang tinatanong ng dalawang opisyal ng mga pulisya. Nakatali ang kanyang mga kamay at tila ay may ginawa siyang krimen. Kaagad siyang nagsimulang manigarilyo at buksan ang isang lata ng tuna para sa kanyang pusa, na lumabas mula sa kanyang jacket. Dalawang pulis ay nakaupo laban sa kanya, tinatanong siya ng mga katanungan. Nang tanungin sila kung ano ang kanyang pangalan, sinabi niya lang, "Nobody." Matapos nito, naputol ang eksena patungo sa nakaraan, na nagpapakita na si Hutch ay isang karaniwang tao lamang na namumuhay ng normal na buhay. Kinasal siya sa isang matagumpay na negosyanteng na si Becca, at may dalawang na silang mga anak na kasama nila. Si Hutch ay nagtatrabaho bilang empleyado sa opisina sa kumpanya ng kanyang biyenan na si Eddie, na nagmamanufacture ng metal, ngunit ang nakakapagod na trabaho ay nagiging epekto na sa kanya. Si Blake, na kanyang anak, ay hindi nagbibigay ng respeto sa kanya at halos hindi siya pinapansin kapag ang kanyang ama ay bumabalik mula sa trabaho na lalong nagpapalala sa kanilang sitwasyon. Sa simpleng mga salita, itinuturing siya nito na isang taunan. Sa kanilang tahanan, may pagkakawatak-watik ng emosyon sa pagitan ni Hutch at ng kanyang asawang si Becca. Sila ay natutulog sa magkaibang panig ng kama na may unan sa gitna. Ang pagkabalisa at pag-iisa ni Hutch ay patuloy na lumalalim. Ngunit mayroon siyang anak na si Sammy, na labis na nagmamahal sa kanya at nasisiyahan sa paglalaan ng oras sa kanya. Mahusay na iniintindihan ni Hutch si Sammy at napakasensitibo rin sa kanyang mga pangangailangan. Isang gabi, ang ingay ng pagtatahol ng aso ang nagising sa kanilang mahimbing na pagtulog at nagbigay babala kay Hutch. Siya ay bumangon upang siyasatin at tingnan si Sammy sa kanyang kwarto na mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto. Habang bumababa siya sa hagdan, siya ay tiyak na nagulat na discover niya 2 taong pumasok at nagsusumiksik sa kanilang bahay. Hinawakan ni Hutch ang isang golf club para sa protection habang tahimik na sinusubukan na humingi ng tulong, buong takot at adrenaline sa kanyang katawan. Si Hutch ay napilitang itigil ang kanyang tawag nang makita siya ng babaeng salarin na gumagawa nito at itinaas ang kanyang baril sa kanya. Samantalang ang lalaking intruder ay pinipilit na agawin ang relos at singsing ng kasal ni Hutch, hinihingi rin sila ng pera. Tinusubukan ni Hutch na ipaliwanag na hindi sila mayaman at wala masyadong pera sa bahay sa isang mahirap na sitwasyon. Napansin ng babaeng magnanakaw ang isang malapit na basong kristal na naglalaman ng ilang pera at isang bracelet habang nangyayari ang pagnanakaw. Kinuha niya ang laman ng baso at handa nang umalis. Habang ito ay nangyayari, napansin ni Hutch ang isang tato sa kanyang palso, at pinabayaan na lang niya silang kunin ang gusto nila nang hindi kumakalaban. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla na lang lumitaw si Blake at dali-daling sumalakay sa lalaking salarin. Isinaalang-alang ni Hutch ang paggamit ng golf club para sa babae na magnanakaw, pero itinigil niya ito. Sa halip, ibinigay niya ang utos sa kanyang anak na palayain sila. Ang mga salarin ay nagtakbuhan na may bitbit na mga ninakaw, at nagkaroon si Blake ng pamumula sa mata mula sa pagkakaaway. Maya-maya sa malalim na gabi, nang dumating ang mga pulis upang imbestigahan ang pagpasok, napaikon ang pamilya ni Hutch sa kanya dahil sa hindi niya pagharap sa mga magnanakaw. Naglakad si Hutch pababa upang matulog sa sofa nang may kasamang pagkukulang at kahihiyan, at sinusundan siya ni Sammy, na nagbibigay ng tanging pagmamahal na natatanggap niya sa gabi na iyon. Inirerekomenda ni Sammy na kumuha sila ng pusa upang magdala ng kasiyahan sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nagtanong si Blake kay Hutch para sa isang interview upang matapos ang proyektong paaralan tungkol sa mga veterano. Gayunpaman, inamin ni Hutch na hindi siya isang sundalo at isa lamang siyang auditor. Payo ni Becca na dapat ay makipag-usap si Blake sa kanyang tiyuhin para sa assignment na may tunay na karanasan sa militar. Makalipas ang ilang oras sa trabaho, lumapit si Charlie, ang bayaw ni Hutch, at biniro siya dahil sa hindi niya pagtigil sa mga magnanakaw. Bukod dito, ibinigay niya sa kanya ang isang baril at payong gamitin ito sa susunod na pagkakataon. Matapos ang usapan kay Charlie, makikipagkita si Hutch sa kanyang biyenan at magmumungkahi na bumili ng buong negosyo nito. Nakakalungkot nga lang, tinanggihan ng matandang lalaki ang kanyang alok at pinayuhan siyang bumalik sa susunod na pagkakataon na may magandang presyo. Pagkatapos nito, pumunta si Hutch sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at kinausap ang kanyang inampon na kapatid, si Harry, sa pamamagitan ng radyo.
Ipinaliwanag niya kung bakit hindi niya pinalusob ang mga intruso sa pamamagitan ng pagsalaysay ng lahat ng nangyari noong pagnanakaw. Binanggit niya na napagtanto niya na sila'y bata pa, takot, at desperadong kumuha ng kaunting halaga ng pera. Inilantad din ni Hutch na ang kanilang baril ay hindi pa man nasa sandigan at nagawa ang lahat ng ito dahil sa kakaibang kompelsyon. Pinatitiyak ni Harry sa kanya na tama ang kanyang naging desisyon at nagbabala laban sa pagkilos ng hindi maingat. Bumisita rin si Hutch sa kanyang ama, si David, sa tahanan para sa mga matatanda na nagbabalik tanaw sa kanyang nakaraang sarili. Tagabi, pagbalik ni Hutch sa bahay ay nakita niya ang kanyang pamilya na nag-aayos para sa hapunan, ngunit may napapansing tensyon. Halos walang pagsisikap si Blake na bumati sa kanya at tila galit sa kanya dahil hindi siya tinulungan noong nakaraang gabi. Gayunpaman, tinanong ni Becca kung paano ang kanyang araw at nagmungkahi na umupo siya para sa hapunan. Sa kabilang banda, mukhang labis na nag-aalala si Sammy at nang tanungin ito ni Hutch, binanggit niyang nawala niya ang kanyang bracelet na may hugis pusa na dati niyang iniingatan sa mangkok. Pagkatapos, naalala ni Hutch ang mga intruder na kinuha ang lahat ng nasa mangkok noong sila ay nagnakaw. Nadeterminado siya na makuha ang inaasam ng kanyang anak, bumisita si Hutch sa kanyang ama at kinuha ang kanyang dating FBI badge at baril para hanapin ang mga magnanakaw. Pagkatapos nito, bumisita siya sa isang tattoo parlor kung saan ang ilang mga tao ay nagbibiro sa kanya. Gayunpaman, sa oras na napansin nila ang tattoo sa kanyang palso, binago nila ang kanilang pag-uugali at pinasalamatan siya para sa kanyang serbisyo. Ibinigay rin nila sa kanya ang mga detalye tungkol sa isang tao na may katulad na tattoo na hinahanap niya. Sa tulong ng impormasyon na ito, natagpuan ni Hutch ang magkasintahan na nagnakaw sa kanyang bahay at kinonfronte sila, hinihimok na ibalik ang kanyang relo at ang bracelet ni Sammy. Gayunpaman, sinabi ng mag-asawa na walang kaalam-alam tungkol sa bracelet. Pero si Hutch, na galit, ay nagpa siya na hanapin ito sa loob ng bahay, ngunit nang magising ang anak ng mag-asawang may sakit, napunta siya sa delikadong sitwasyon. Napansin niya na malubha ang kalagayan ng sanggol at nagnakaw ang mag-asawa ng pera para sa pagpapagamot nito. Dahil dito, nagdesisyon si Hutch na umalis ng walang pag-uusap tungkol dito at iniwan ang bahay nila. Siya ay madalas na sumuntok sa pader bilang forma ng pagpapalabas ng emosyon dahil sa pagkabigo at galit. Pagkatapos, sumakay si Hutch ng bus para bumalik sa bahay, ngunit naabala ang biyahe ng isang grupo ng 5 mga magnanakaw na sumakay at nagsimulang manginis sa mga pasahero, lalo na sa isang batang babae na mag-isa sa upuan. Si Hutch ay kumilos matapos magalit sa mga kilos ng mga magnanakaw. Inihiling niya sa driver na lumabas muna sa bus at pagkatapos ay hinaharap ang mga magnanakaw. Una, inilabas niya ang mga bala mula sa kanyang baril at inutusan ang mga ito na huminto. Si Hutch ay nawala ng kontrol at nagsimulang bugbugin ang mga magnanakaw ng walang awa nang hindi sila sumusunod sa kanya at pinagtatawanan siya. Siya ay nasugatan sa buong laban, pero kahit na nasugatan, patuloy pa rin siyang lumalaban at halos mapatay na niya ang mga magnanakaw. Tinolusyonan niya ang problema, humingi ng paumanhin sa driver ng bus sa gulo, at pagkatapos ay umalis na pauwi sa bahay. Sa hating gabi, nakauwi na si Hutch sa kanilang tahanan at nakita ang kanyang asawang si Becca na naghihintay sa kanya, itanong nito kung saan siya nanggaling at sumagot siya na tila parang mga dating panahon at namiss niya ang kanyang asawa. Maamo niyang inaalagaan ang kanyang mga sugat ng pagiging malapit sa kanilang pagsasama habang nag-uusap sila tungkol sa emosyonal na hadlang sa kanilang pagitan at kakulangan sa komunikasyon. Sa pagsisikap na buhayin ang kanilang ugnayan na katulad noon, tinanong ni Hutch kung maalala pa ba niya kung sino sila dati. Tila ay nagkaroon ng maikli at masusing sandali ng pagiging malapit ng inalis ni Becca ang una na naghihiwalay sa kanila sa matagal na panahon. Sa pagitan ng mga ito, isang tagapagtanggol ng Russian mob na si Yulian Kuznetsov ay nagalit sa kanyang driver at pumasok sa Club Malina. Siya ay nagpakita sa entablado at pagkatapos ay nakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaki, pinaniniyak sila sa kaligtasan para sa Object, isang malaking operasyon sa paglalaban ng pera. Tinangako ni Yulian sa kanila na ang kanilang pera ay ligtas at ipinakilala si Pavel, ang kanyang kanang kamay. Subalit kahit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na makamit ang kanilang tiwala, may isang lalaki na kritisado ang kanyang kakayahan. Bilang tugon, nagalit si Yulian at pinatay ng marahas ang isa sa kanilang kasamahan upang patunayang isang punto at ipakita kung gaano siya kadelikado. Sa susunod na eksena, nagkita si Yulian sa kanyang kapatid sa ospital, na matuklasan ay isa sa mga tauhan na binugbog ng malupit ni Hutch sa insidente ng bus. Nagdududa si Yulian na may koneksyon ng pag-atake sa Object at kinuha niya ang isang Metro card na natagpuan sa gitna ng pagtatalo. Kahit na ganito ang kalakaran, si Hutch ang may-ari ng card, kaya siya ay ang naging prioridad ng gangster.
Kinabukasan, siya ay puno ng kumpiyansa habang naghahanda si Hutch para sa araw. Pinupuri niya si Blake na isang matapang na kabataan at pinuri ito sa pagtutol sa mga manlalabang. Biglang tumawag ang kanyang kapatid na si Harry, nagbabala sa kanya tungkol kay Julian at pinapayuhan siyang maging maingat. Payo rin ni Harry na makipagkita siya sa isang taong kilala bilang The Barber sa isang kalapit na sulan para sa karagdagang mga detalye. Agad na nagtungo si Hutch at nakipagkita kay The Barber na nagbigay ng mga detalye tungkol kay Julian at object. Hinikayat ng Barber si Hutch na panatilihin ang kanyang pamilya na ligtas at naglabas ng babala na maaaring targetin sila ni Julian. Si Julian ay nagnanais na maghiganti sa sitwasyon ng kanyang kapatid habang siya rin ang responsable sa pag-aalaga sa kanyang lumpo na kapatid. Iniulat sa kanya ng kanyang tauhan tungkol sa ama ni Hutch na nasa nursing home at sinusubukan ng sekretarya ni Julian na alamin pa ang tungkol kay Hutch, ngunit wala namang makabuluhang impormasyon sa mga record. Lumilitaw na masaya si Hutch sa kanilang tahanan, nagluluto para sa kanyang pamilya at nagplaplano ng biyahe sa Italia habang may kamalayan sa banta na dala ni Julian. Habang papalapit ang isang sasakyan sa kanilang tahanan, bigla siyang nagkaroon ng pakiramdam ng panganib. Nagmadali si Hutch na dinala ang kanyang pamilya sa basement at nagbabala sa kanila na huwag mag-iguhit o tumawag ng mga pulis. Tinangako niya na babalik siya para sa kanila. Sa mismong oras na iyon, ang mga tauhan ni Julian, sa pangunguna ni Pavel, ay umatake sa bahay, ngunit sa kanilang pagtataka, lumaban ng matapang si Hutch at pinaluhod ang karamihan sa mga umatake. Ngunit sa kasamaang palad, si Pavel ay umatake kay Hutch mula sa likod gamit ang isang taser at dinala siya sa isang kotse. Sa mga sumunod na pangyayari, hindi nalalaman ng lahat, si Hutch ay bumalik sa kamalayan at napagtanto na siya ay nasa loob ng trunk ng sasakyan. Iniwalat niya ang kanyang mga pulso upang mapalaya ang kanyang sarili mula sa mga kabit-kabit na kamay at nagtagumpay siyang kumuha ng isang fire extinguisher. Pagkatapos, ginamit ni Hutch ang fire extinguisher upang pag-alaw ang kanyang mga kidnapper na nagdulot ng aksidente ng sasakyan. Pagkatapos, habang si Pavel ay malapit ng mamatay, sumulpot si Hutch mula sa trunk at ibinunyag kay Pavel kung sino talaga siya. Kasunod nito, mabilis na bumalik si Hutch sa kanilang tahanan at pinalabas ang kanyang pamilya mula sa basement room. Pagkatapos nito, ipinadala niya sila sa isang ligtas na lugar habang siya ang haharap sa mga manlalaban. Pinatitiyak niyang kay Becca na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanilang kaligtasan at tiyak na babalik sila pagkatapos magkaroon ng katahimikan. Matapos umalis ang kanyang pamilya, inilagay ni Hutch ang mga sugatang lalaki sa sofa at inilantad ang kanyang lihim sa kanila. Ito ay isang pag-amin na dati ay isa siyang assassin, nagtatrabaho para sa mga ahensya ng intelidensya upang puksain ang mga target na hindi maaabot at mapanganib. Binanggit niya na nagretiro siya matapos kalyusan ang isang tao na dapat niyang patayin, dahil natuklasan niya na ang lalaki ay may masayang pamilya at nagpupursigi itong umalis sa kanyang kriminal na buhay. Mula noon, si Hutch ay nagsikap na manatiling malayo sa kanyang nakaraang buhay. Sa mga sumunod na pangyayari, natagpuan niya ang bracelet ng pusa ni Sammy malapit sa may dugo at napagtanto niya na lahat ng ito ay maaaring maiwasan kung nahanap niya ang bracelet ng mas maaga. Pagkatapos, ginawa niya ang desisyon na kailangan niyang lubusan itagang ang mga kamakailang pagpatay. Upang gawin ito, sinunog niya ang kanyang bahay, habang ang mga tauhan ni Julian ay nasa loob pa, at kinunan ng mga larawan ang kanyang pamilya bago umalis. Pagkatapos nito, bigla na lang niyang kinuha ang kotse ng kanyang nakakairte na kapitbahay at umalis. Sa kabilang banda, dumating ang dalawang mamamatay tao sa tahanan para sa mga matatanda at agad na pumasok sa kwarto ng ama ni Hutch na si David. Ngunit ang matandang lalaki ay napagtagumpayan ng pinatay niya pareho ang mga ito sa isang bogzo. Sa sumunod na eksena, nakilala ni Hutch ang biyenan niya na si Eddie at sinabi sa kanya na bibilhin niya ang negosyo sa pamamagitan ng pag-ikalat ng isang bag ng ginto sa kanyang mesa. Pansamantala itong isinara ni Hutch ang pabrika, kung saan kanya inilatag ang mga sandata at bala sa kanyang mesa. Siya ay naghahanda para sa desisyong labanan at alam niyang hindi siya pababayaan ni Julian. Kontakado rin ni Harry si Hutch sa radyo, at ibinahagi niya ang kanyang plano dito. Pumunta si Hutch sa kinaroroonan nila habang binibilang ang perang, object, at binaril silang lahat. Pagkatapos mamatay ang lahat, sinunog niya ang mga mahahalagang likha ni Julian at ang mga tumpok ng pera. Pagkatapos nito, pumunta siya upang makipagkita kay Julian at ang mga kasamahan niya sa club. Nang masilayan ng leader ng gangster ang pag-upo ni Hutch sa isang mesa sa kabila, lumapit naman siya rito. Ngunit bigla namang inilantad ni Hutch ang isang device na pampasabog na nakatago sa ilalim ng kanyang tisyo at hawak ang detonator.
Iniimbita niya si Yulie na sumama sa kanya sa isang mesa para sa isang usapan, at sa huli aminado na tinatanggap ni Yulie ang pilit. Sinabi ni Hutch kay Yulie na ang lahat ng kanyang pag-aari ay nasunog na, at ngayon, may dalawang pagpipilian siya, ang huliin siya o kunin ang natitirang bagay sa kanya at makakatakas. Inirerekomenda rin ni Hutch kay Yulie na kalimutan na siya at mamuhay ng normal bago umalis sa club. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Yulie ang lahat ng kanyang mga tauhan na habulin si Hutch. Sa kung anong paraan, nagtagumpay si Hutch na iwasan ang atake at inilihis ang mga ito patungo sa kanyang pabrika kung saan naglagay siya ng mga armas. Hindi alam ni Hutch na sina David at Harry ay nasa loob ng pabrika para tulungan siya, isinagawa ni Hutch ng may diskarte ang mga mapanirang palusot upang alisin ang mga gangster. Swerteng-swerte kay Hutch, ang mga tauhan ni Yulie ay nag-trigger ng mga patibong at ang karamihan sa kanila ay pinatay. Si David at si Harry ay pumatay sa natitirang mga alipin gamit ang kanilang walang kapantay na kasanayan sa labanan. Gayunpaman, nagtagumpay si Yulie, ang kilalang masamang tao, na makapaglakad ng tama kay Harry. Sandali pagkatapos, nang mapagtanto ni Hutch na nauubos na ang mga bala nila, siya ay tumakbo papalapit kay Yulie na may kasamang isang bulletproof na salamin na may kabit na isang claymore mine. Ipinasabog niya ito ng may estratehikong paraan pagdating sa malapit kay Yulie na agad na pumatay sa kanya. Nang maayos na ang lahat, kinontak ni Hutch si Becca at iniwan ang isang pusong mensahe na sinasabi sa kanya at sa kanyang pamilya na umuwi na. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa eksena mula sa simula ng pelikula, kung saan may dalawang pulis ang nag-iinteroge kay Hutch. Sa sandaling iyon, parehong mga pulis ay tumatanggap ng mga tawag mula sa kanilang mga matataas na opisyal na nagmungkahi na palayain na si Hutch na walang record. 3 buwan ang nakalipas, habang binibili ni Hutch at Becca ang isang bagong bahay, nakatanggap siya ng isang tawag na nagmumungkahi na ang kanyang serbisyo ay kailangan pa rin para sa ahensyang pang-intelihensya. Pagkatapos nito, tinanong ni Hutch ang broker kung mayroon bang basement ang bahay. Ang pelikula ay nagtapos na may eksena sina Harry at David na nagmamaneho sa isang RV na puno ng mga baril, papunta sa isang hindi inilahad na lokasyon sa tabing dagat. Alam nilang maaaring kailanganin nila ang mga armas anumang oras sa kanilang buhay. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.